Palang umaga po sa bawat isa. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Lagi-lagi at lagi-lagi po ang Diyos natin ay mabuti. So bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain, bago po tayo magbigay ng mga papuri at pagsamba, tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, O Lord, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbigay ng panibagong buhay sa bawat isang naririto, O Lord. Salamat po, Lord, sa paggising sa amin ngayong umaga. A beautiful reminder na hindi pa po kayo tapos sa aming buhay. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa pag-asa na inilalagay niyo po sa aming puso na every day of our lives, the moment we open up our eyes, naroroon ang presensya mo at iyong kabutihan, ang iyong grace, ang iyong mercy, panibagong biyaya sa araw na dumating sa aming buhay. Maraming salamat, O Lord, sa umagang ito. At sa oras na ito, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Binababa po namin, O Lord, ang aming mga sarili at inaamin po namin sa inyo na kami po ay makasalanan, O God. Humihingi po kami ng kapatawaran, O Lord, sa lahat po ng aming mga nasabi, nagawa, naging maling motibo ng aming puso, ng aming mga isip, mga naging pagkagalit namin, O God, mga hindi namin pagpapatawad. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at sa mga kahinaang ito, O God. We pray, Lord, that the blood of Jesus Christ wash away all our unrighteousness, upang maging katanggap-tanggap ang paglapit namin sa iyo sa umagang ito at upang walang maging hadlang sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa amin sa pang-araw-araw, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord Jesus, for providing all our needs according to your riches and glory. Salamat po, Panginoon, sa everyday blessings na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa, sa aming mga trabaho, sa aming mga estudyanteng nag-aaral, Panginoon, the strength, O God, to endure sa mga aming negosyo, sa lahat po ng aming pinagkukunan ng resources. Thank you, Lord God, sa mga pagpapalang ito. Maraming salamat for the blessings of peace, O God, of joy, the blessings of healing ng aming mga physical na katawan and even our spiritual healing, O Lord. Maraming salamat po. At dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, kayo po ang mapapurihan, kayo po ang maitaas, kayo po ang manguna sa aming pag-aawitan, kayo po ang madakila, hindi lang po sa bahay-simbahan na to, ngunit higit sa lahat, O God, sa aming mga buhay, na kayo po ang makita na may mabuting Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Isang mabuting Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng comfort, ng strength, nagbibigay, Lord, ng kapayapaan, because your love endures forever, and this love wash away and covers multitude of sins. Maraming salamat, O Lord, sa iyong pag-ibig na walang hanggan. At dalangin namin, O Lord, sa magbibigay po ng mensahe sa umagang ito sa aming pastor. May you bless him, O Lord. May you give him the wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, na sa kanya pong mga mensaheng ibibigay sa umagang ito. May his words bring us, Lord, the strength and the comfort, the encouragement, na patuloy na tumingin sa iyo, Panginoong Yesus, na habang kami ay nabubuhay, mayroon pong pag-asa. Po, nakaangkla ang aming faith, sa iyo nakaangkla ang lahat ng aming pagpaplano sa aming buhay, lahat ng aming gagawin. Kayo po ang aming tatakbuhan, O Lord. We have these desires in our heart. We plan, O God, but kayo po ang nagpapatupad sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. O Lord, sa security, Father God, na kahit saan po kami magpunta, naroroon ang iyong presensya. Hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami iiwan magpakailanman. Panginoon, sa mga dadalo po sa inyong gawain, may you bless us, O Lord, may you give us
the knowledge and wisdom that we need upang malakaran po namin ang iyong mga salita sa aming buhay at maihamin sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo ang regalo ng kaligtasan that Jesus, Lord, is our Savior, our Father, our Redeemer, and our friend. Thank you. And we praise you, God. Ito pong aming dalangin na may pagpapasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ngayong umaga po, tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Habang inaawit po natin ang ating unang awitin, maaari po ba na tayo'y umikot? Batiin po natin ang ating mga kapatiran ng isang magandang umaga. Hallelujah! Tunay na masaya, tunay na masaya, kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Tunay na masaya, tunay na masaya, kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Anumang panahon tayo'y magpupuri, tag-ulan man o tag-araw, tanging pangalan mo aming isisigaw. Yan ay si Jesus, ang sa akin nagmahal. Tunay na pag-ibig, tunay ang ating Diyos. Hallelujah! Tunay na masaya, kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Tag-ulan man o tag-araw, Jesus, ang sa akin nagmahal. Tunay na pag-ibig, tunay ang ating Diyos. Tunay na masaya, kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Sa dakilang pangalan niya. Sa dakilang pangalan niya. Amen! Talagang napakasaya kung tayo sama-sama nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Patuloy nating purihin ang ating Diyos Ama. Pupurihin ka, sasambahin, pupurihin ka, dadakilain, pupurihin ka, mamahalin, Panginoong Jesus.
Panginoong Jesus. Sa inyo ako'y maglilingkod, sa utos mo ako ay susunod. Buhay ko ay iaalay sa iyo, Panginoon. Ating purihin ang ating Panginoon. Pupurihin ka, sasambahin, dadakilain, mamahalin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Sa inyo ako'y maglilingkod, sa utos mo ako ay susunod. Buhay ko ay iaalay sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Pupurihin ka, sasambahin, dadakilain, mamahalin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang dapat sambahin at dakilain. Hallelujah! Ngayong umaga tayo ay magpapasalamat sa kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Tapat ka kailan pa man, di mo ako iiwan. Mga pangako mo'y aking pangahawakan. Ang iyong mga salita, Panginoon, laging maaasahan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Salamat, biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, inubos ang aking kasalanan. Salamat, Jesus, ika'y papupurihan. Ika'y papupurihan. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Tapat ka kailan pa man, hindi mo ako iiwan. Mga pangako mo, Panginoon, mga pangako mo'y aking pangahawa. Ang iyong salita ay laging maaasahan. Laging maaasahan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Salamat, biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, tinubos ang aking kasalanan. Salamat, O Jesus, kay papupurihan. Panginoon, ikaw lamang ang dakilang Diyos. Diyos na dakila,
Diyos na puno ng pagpapala, karapat dapat na siya'y pasalamatan. Ngalan niya ay aking itataas. Salamat, O Diyos, sa iyong mga itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, tinubos ang aking kasalanan. Salamat, O Jesus, ika'y papupurihan. Ika'y papupurihan. Ika'y papupurihan. Oh, 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 oh. Amen. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang karapat dapat papurihan at dakilain. Hallelujah. Patuloy po nating pasalamatan at awitan ang ating Panginoon. Salamat sa iyo, O aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Salamat sa iyo, kailan may di ka nagbago. Salamat sa iyo, buhay ko'y alay sa iyo. Ikaw lang, ikaw lang ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, ikaw lang dapat papurihan, O Panginoong Jesus. Sabihin natin, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, O aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, ikaw lang dapat papurihan, O Panginoong Jesus. Panginoon, ikaw lamang ang dapat pasalamatan at papurihan. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga tinig. Sabihin natin, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lang, ikaw lang ang
pagmamahal ng tunay na walang kabantay. Ikaw lang, ikaw lang, o Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, dakilang pangalan, tapat kailan Panginoong Jesus, dakilang pangalan, tapat kailan Hallelujah, Panginoon. Walang ibang pupurihin at sasambahin kundi Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Wala kang wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sabihin natin, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh, ikaw lamang ang aking pupurihin. Iyan ay ang Panginoong Jesus, sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, hallelujah. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, napakabuti mo. Minsan pa, awitin natin, ikaw lamang ang aking pupurihin. Hallelujah! Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Minsan pa, ikaw lamang, ikaw lamang aking pupurihin. Oh yes, oh Lord, aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Panginoong
Panginoong Jesus. Ibigay na natin ang mataas na palakpakan papuri sa ating Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang ang dakilang Panginoon. Wala nang ibang pupurihin at sasambahin, kundi ikaw lamang. Yan ang pangalan, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po ay makakaupo na. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. At sa lahat po ng mga wala pang upuan sa likod, we have vacant seats here po sa kabilang side. And before we start, may we please put our phones in mute or silent mode para wala po tayong sagabal sa ating pakikinig ng salita sa umagang ito. For the Word of God po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa kanyang mensahe. Praise God. Naririnig niyo po ako sa likuran? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Thank you, Lord. Good morning po. Magandang umaga. Hello. Good morning. Praise God. Muli ho, palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Beam po na ho yung dinala ko. Sobrang init po kasi hindi kaya nung panyo, kaya tayo nagpapasalamat. Kahit na summer po, talagang mainit pa rin yung atin pong pagtugon sa hamon ng ating Panginoon, lalong-lalo na po sa kanyang mga salita, sa mga panalangin araw-araw. At ano man yung mga pagsubok na dumarating, hindi mo makikita yan sa isang Kristiyano, sa kanyang disposisyon, sa kanyang muka, kasi you are always shielded by the glory of our Lord Jesus Christ. Can we say amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, dun po sa ating tema, krus ni Jesus. Ganda, no? Krus ni Jesus. At yung krus po na yan, natapos po tayo dun sa kabanalan. Ngayon naman po, in the second quarter, ay karunungan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo po, karunungan. Praise God. The beginning of wisdom is fear of the Lord, and understanding is the knowledge of the Holy One. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi ng Kawikaan 1:7, napakahalaga po, we derive our definition from the Bible. The sole authority sa buhay yun ng tao. So ang paggalang kay Yahweh, ang pagsunod sa kanyang utos, ay pasimula po ng karunungan ng tao. Kawikaan 1:7, Kawikaan 9:10, the beginning of wisdom is fear of the Lord. Kaya po sa umagang ito, bilang pagpapatuloy ng nakaraan nating tinalakay, pinag-aralan natin karunungan mula sa sangkatauhan, karunungan mula sa sanlibutan. At gaya ng sinasabi po ni Santiago, ano ang karunungan na mula sa Diyos? Dito po sa preaching natin, pinamagatan po natin, ito po'y galing sa langit, At ito po ang, praise God, hindi ata yan yung aking topic. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang topic po natin ngayon ay, hallelujah, ito pong tungkol po sa kabanalan ng Diyos nagmumula po sa langit. But anyway, yun po ang ating pag-aaralan at yun po ang atin pong tatalakayin. Buksan po na, mahalaga ho, kahit nawala ho yung outline na yan, knowledge comes from the Lord. Buksan ho natin sa aklat ho ng Santiago, praise God. Aklat ho ng Santiago, dito po sa 13 hanggang 17. Title po natin ay Karunungan mula sa Diyos. Sabihin nyo nga ho, karunungan mula sa Diyos. Noong nakaraang linggo ho, tinalakay natin ang Santiago
3:13 hanggang 16. Basahin ko ulit po para ma-remind tayo. No? Sabi po, sa Santiago 3:13 hanggang 16, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng pagkakapakumbabaan at bunga ng karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit, naalala niyo po? That is one of the source of worldly wisdom. Kung ang nagahari sa inyo ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ano daw ho yung katotohanan? Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kung hindi makalupa, ito ay makalaman at mula sa demonyo. Direkta yung Biblia, no ho? Sapagkat saan man nagahari ang inggit at ang makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng masasamang gawa. Ano po yung sabi? Kapag ka may inggit, this is the wisdom that comes from this world. Nako? Pagka meron hong makasariling hangarin, hindi ho karunungan sa Diyos yun, karunungan ho ng mundo po yun. Kapag ka may kaguluhan, ikatlo, dapat tinanim natin sa puso yan in the last preaching. Ano? At ikaapat, kung saan ho naroroon yung lahat ng uri ng masasamang gawa. Inggit, makasariling hangarin, kaguluhan, at ang lahat ng uri ng masasamang gawa. That is the wisdom that comes from this world. Pero ano ho yung pagpapatuloy nito? Sa Santiago 3:17 hanggang 18, ito naman ho yung karunungan mula sa langit. Can we say amen? Sana nasusundan niyo po yung flow, ano ho? Alam niyo po, ang wisdom coming from the Lord, mahal natin ang Panginoon, ano? Kaya ang salita ng Diyos, tinatanim sa puso yan. Minsan, yung dating leader namin, ano ho, but sad to say, yung nasamahan ko po dati ay kulto eh. Lahat ng karakteristik ng kulto nandoon eh. Pero ang ina-admire ko sa kanya, talagang alam niya yung Biblia ho. Naalala ko yung leader namin, sabi niya ganon, although meron hong kayabangan yung pagkakasabi niya, no? Kahit patayan tayo ng ilaw, makakapag-preach dapat ang isang tunay na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit walang outline ho, kahit patay ang ilaw, kahit nag-brown out. I have witnessed it po kasi, ano ho, nagdidebate, nung namatay po yung ilaw, hindi na ho nakapagsalita yung kabilang panig. Pero yung dating leader po namin, tuloy. Ang pagkakamali nga lang ho, ang pag-ibig po ay hindi nagmamapuri. Dapat ho yung wisdom na gano'n na binigay sa iyo ng Lord, kabisado mo Biblia, the more na ibinababa natin yung ating sarili. Ang pag-ibig po ay hindi nagmamataas. I am the only sensible preacher in the world. Sabi pong gano'n, no? Sa buong mundo. So nanghihinayang po ako. Kasi po lahat ng karakteristik po ng isang kulto ay natagpuan po doon. Alam niyo po ba yung isang kulto, ano ho? Ang isang leader po ng isang kulto, very strong. Hindi mo pwedeng banggain ho, hindi mo pwedeng banggain. Pag binangga mo, tiwalag ka sa church. Sa church na ito ho, naku, dami ko na hong na-receive dito ho ng pastor, mali, okay. At ako ho, hindi po ako natatakot na tanggalin ng Diyos. Kasi nanggagaling po yan sa Diyos. Sa mga cult leader ho, takot na takot yan. Kaya pag may kaaway, tatanggalin. Actually nga ho, marami na pong nagtanong ho dati na bakit hindi tanggalin, hindi ayusin. The more po na pinagpaplanuhan natin tanggalin ng pastor, yung nagpaplanong magtanggal, tinatanggal ni Lord. Lalo na kung totoo po yung pastor. Minsan no, naka-encounter po ako ng ganun eh, na huwag naman sana kayo magagalit o pati ho yung nanonood. Pag kami pagkakamali lang yung pastor, tsaka a-attend ho ng board meeting. Kaya po pag-attend ng board meeting, titignan lahat ng mali ng pastor. Nagpapasalamat ako sa Lord. Ang tumitingin po na yun, inalis ng Lord po. Kasi hindi marapat po ang puso ng ganong tao. Mas makikinig po ako sa isang taong babad sa salita ng Diyos. Kasama ko araw-araw dito, kaya po kada linggo, at sasabihin po akong mali ka, pastor. I would believe kasi babad po sa salita ng Diyos. Pero po yung hindi naman po a-attend lang para paalisin ng pastor. Naalala ko tuloy yung wisdom coming from Mordecai, ano ho? Huwag kayong iimik, huwag kayong gaganti, ang Diyos ho ang gagawa ng paraan. Kaya nagpapasalamat ako, ano ho? Sabi nga ho ng Biblia, may panibagong karunungan bababa mula sa langit. At ang karunungan na ito, nagmumula po sa langit, ito na nga ho. Sa aklat po ng Santiago 3:17
hanggang 18. Ngunit ang karunungan na mula sa langit, unang-una sa lahat ay contrary dun sa inggit. Naalala niyo po yung mga unang verses, ang karunungan mula sa langit ay malinis at mapayapa. Sabihin niyo nga ho, malinis, mapayapa. Ang karunungan mula sa langit, nakalagay po sa highlight na blue, ito po ay maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Can we say amen? Ang ganda ho nung sinasabi ng wisdom coming from God. Ito'y maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mga mabubuting gawa. Ikatlo ho, nakalagay sa color green. Ano po yung wisdom nagmumula sa langit? Wisdom nagmumula sa Diyos. Hindi ito nagtatangi at hindi ito nagkukunwari. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mapagkunwari ka ba? Pag tayo mapagkunwari, that is not a wisdom coming from heaven. Ito'y namumunga ng katwiran at ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa mga ginintoang aral na ito, sa mga butil na ibinibigay niyo po sa amin, sa lahat po ng mga binhi, na pagka ito po'y naitanim sa aming puso, tiyak na tiyak po kami, mamumunga po ito maka-100 beses. Hindi po kami perpektong mga tao, Panginoong Ama. May mga bagay po sa aming puso, nakasakit, nakahadlang, nagkaroon ng pagkakataon, nakaalimura kami ng aming kapwa, nakasabi po kami ng mga bagay na hindi marapat. Sa lahat po ng aming mga pagkakamali, tanging ang habag mo, tangi po ang iyo pong paglilinis, ang aming inaasam-asam, at gaya po ng aming pinangahawakan sa pamagitan ng pagtigis ng banal na dugo ni Jesus, nalinis po kami sa lahat ng aming nagawang katampalasanan. Sa umagang ito, bigyan mo kami ng karunungan. Karunungan po na may pag-ibig, karunungan po na nagpapakumbaba, karunungan po nagpapahayag ng kaligtasan ni Kristo, na sa tanging mga salitang ito, Panginoong Ama, mabuksan ang puso't isipan namin upang ikaw po'y luwalhatiin, pasalamatan, dakilain po ngayon at magpakilan pa man. Kaya maraming salamat po from the wisdom that comes from God. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Napakaganda po ng isinasaad dito po ni Santiago, na unang-una po sa lahat, pag hinimay-himay po natin ang mga talata na ito sa Biblia po, makikita natin ang katangian po ng karunungan ng Diyos. This is the wisdom that comes from heaven. Karunungan ho na bumababa mula po sa langit. Unang-una, tignan nating mabuti, Ang karunungan ho sa langit, malinis po siya at mapayapa. Alam niyo mga kapatid, God knows our intention. Naalala ko po, sabi ng misis ko, wala pong nakukulong dahil pinag-isipan mo ang tao'y gahasain. Bakit ho hindi ka pwedeng makulong? Kasi hindi naman ho alam ng isang hukom kung ano ho yung nasa isip natin. Pwede ba ho tayong ma-charge ng libelo dahil iniisip natin yung masama sa kapwa? Hindi po. Hindi ka pwede ho magsabi na nagnanakaw ka dahil inisip mo na pagnakawan yung isang kapwa. Yun po ay sa korte ng tao. Pero yung hindi nakikita po ng hukom, yung hindi nakikita ng isang tao, lalong-lalo na sa kanyang kapwa, may higit pong otoridad na nakakaalam po niyan. At yan ho'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi ko po alam ang lahat ng iniisip nyo ngayon. Hindi ko po alam kung ano po nasa saloobin ninyo. Hindi ko po kayo pwedeng sabihang masamang tao kayo. Hindi ko po kayo pwedeng hatulan na hindi kayo ligtas. Kaya po wag nyo po akong tatanungin, na, Pastor, si ganito ba kapatid, ligtas ho? Hindi ko po kasi alam ho, hanggang sa kanyang kamatayan ho, baka ho magbago yung puso, kaya mahirap ho nahatulan ng tao kung ligtas o hindi. Kaya nga ho yung maraming kulto ngayon, pag hindi ka miyembro ng iglesia namin, diretso ka sa impyerno. Nakakatakot hong pahayag yon kapatid. Sapagkat pinangungunahan nyo po yung Diyos na nalalaman nyo na yung puso ng tao, maging ang kanilang iniisip po, para sila po ay kondinahin nyo po dun po sa impyerno. Sino po nakakaalam na yung mga tao ho na yun, sa kahuli-hulihang hininga po nila, biglang magsisi? Can we say amen? Pagka nagsisi ho ba ang tao sa kanya huling lagot ng hininga, pwede ho bang maligtas? Pwede. Kaya ho, sabi ng Biblia, pag meron tayong karunungan ho nagmumula sa langit, ito po ay malinis, ito po ay mapayapa. Ngunit ang karunungan na mula sa langit, una sa lahat ay malinis,
Pangalawa ho, ito po ay mapayapa. What is our real intention in our life? Minsan maski sa mga babae, sabi po ng aklat ng Timoteo, dun po sa unang Timoteo 5, napakahalaga po na ang turing natin sa mga babae, lalong-lalo na sa mga dalagang babae, na para po nating nakababatang kapatid. Because sometimes our intention in the mind is different. Hindi ho tama yung intention ng isip natin. Alam niyo po, lalo na sa mga kalalakihan, ang isipan natin napakarumi. Kaya nagbibigay po ng wisdom ang Biblia, pag nakakita po tayo ng batang babae, hindi naman natin asawa yan, at nakita mo very attractive, ang turing natin bilang mananampalatayang lalaki ay parang isang nakababatang kapatid. Can we say amen? Kasi pag may mali siya yan, yan ang magsisimula yung kasalanan ng pangangalo niya. It all begins in our heart, it begins in our mind. Bakit po? Marumi yung budhi natin marumi yung iniisip natin Gaya nga ng sinasabi dito po sa awit 24, in the book of Psalms, chapter 24, verse 4 to 5, ang taong malinis ang buhay, pati ang kanyang isipan, ay hindi sumasamba sa anumang Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan, hindi lang yung pinupunasan natin ng mga kahoy na mga inukit ng kamay po at inukit po ng atin pong mga palad. Kung hindi ang Diyos-Diyosan, kasama sa Colossus 3:5, put to death. Kaya nga, patayin na ninyo ang mga mali o mga masasamang sangkap ng inyong katawan. Ang mga lahat ng uri ng mga sexual immoralities, ang lahat ng uri po ng immoralities, ang lahat po ng uri po ng tinatawag ng greed and all kinds of idolatry is a kind po of sin against God. Sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed. Kaya ang intention sa atin pong Panginoon ay napakahalaga. What is your real intention? When I pray every night, Lord, na mali yung intention ko dito sa bagay na ito. Na mali po yung intention ko sa preaching. Pwede magkamali ko minsan ng intention Na mali yung mga sinabi ko. Patawarin niyo po ako, Ama, sapagkat hindi ko po naalaman ng maaga po yung tamang intensyon ng akin pong puso. Unang-una po sa lahat, sabi po ng aklat po ng awit 24, ang taong malinis ang buhay, pati ang kanyang isipan, hindi siya sumasamba sa Diyos-Diyosan, at hindi siya sumusumpa sa anumang uri ng kasinungalingan. Sa babae pa lang yun, ituring po natin na kapatid pong nakababata. I don't think may malis kayo pagka po ang isang babae, tinuring nyo na kapatid ninyo. Masamang tao ka na talaga pag pinagnanasaan nyo pa pati po yung kapatid ninyong babae. Pero pag gano'n paanyaya po, lalong-lalo na doon po sa unang Timoteo, bakit pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo? Kasi po, bata si Timoteo very prone po sa ganong klaseng pag-iisip. Sabi po ng Biblia, yung karunungan na mula sa langit po ay mapayapa. Ano pong sabi ng Biblia doon po sa aklat ng Mateo 5:8, kapatid? In the book of Matthew, chapter 5, verse 8, mapalad ang taong nagiging daan ng ipagkakasundo, ang taong nagiging daan ng kapayapaan, sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Tayo ba'y daluyan po ng kapayapaan? O daluyan po tayo ng pagkakabulid-bulid po ng ating kapatid? Minsan may mga pagkakataon, nakarinig tayo ng katotohanan, pero may katotohanan na hindi mo na dapat sasabihin. Nag-confess po yung asawa ninyo, pumunta sa pastor. Sabi po nung asawa ninyo, alam mo, pastor, sising-sisi po ako. Nung si Mr. nasa Saudi, may nangyari po sa amin ng aking kumpare. Nangyayari yan, mga true to life po yan. Ngayon, pumasok yung asawa galing sa Saudi. Tuwan-tuwa sa pastor's office. Pastor, nakita ko may iyakan pa kayo ng misis ko Ano po yung pinag-usapan ninyo? Si pastor, gagamiting literal yung Biblia. Naku, liars go to hell, sabi ng aklat ng Revelation. Kapatid, ayaw ko magsinungaling sa'yo. Nung nasa Saudi ka pala, si misis ay pumatol sa iyong kumpare. Dapat bang sabihin pa ng pastor yun? Dapat ba maging talagang technical by technical po sa Biblia na kinakailangang katotohanan yon, kailangan kong sabihin. Pero meron mas higit sa katotohanan At ang mas higit po sa katotohanan, walang iba po kundi ang pag-ibig.
Love does not keep records of wrong. Big sabihin ho, yung pag-ibig, pwede hong ang pag-ibig po hindi magkamali. Pero yung katotohanan, minsan yung motibo ng katotohanan pwedeng magkamali. Pag ginamit ho natin, pastor ako, kailangan ko anong tinanong sa akin, sasagutin ko rin ang totoo. Kaya kapatid, masasaktan ka man sa sasabihin ko, ang asawa mo, nung naroon ka sa Saudi, pinindeho ka, may ginawang hindi maganda sa'yo. Alam niyo po, pag uwi po nung mag-asawa na yon, magpapatayan ho yun. Maghihiwalay ho yun dahil sa sinabi ninyong katotohanan. Pero kung minsan kapatid, mas umiral yung pag-ibig. Love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud, it is not easily angered. Love does not delight in evil, but it rejoices in the truth. It keeps no records of wrong. Tala ho ng mga masamang nagawa ho, yun record po ng mga masamang nagawa ho ng asawa Tapos eto ka po, without a pastor without wisdom, a pastor without discernment, lalapit ka po, kasi may nangyari pala doon sa nyo. Si pastor naging chismoso pa. Alam nyo, makakasala si pastor doon, makakapagsinungaling. Kasi paglapit po kay pastor, ano pong pinag-usapan ninyo? Bigla pong bibigay sa inyo ng Holy Spirit. Mahal na mahal ka pala ng asawa mo. Nagsinungaling ba si pastor? Hindi. Bakit hindi siya nagsinungaling? Kaya nga, sinabi niya deep from his heart, yun pong sikreto at humingi ng tawad kasi mahal na mahal niya yung asawa niya pong lalaki. Can we all say amen? Yung intention po, malinis. Yung paraan po, mapayapa. Kaya napakahirap po kapatid, yung didiretso ka, tapos without wisdom, lahat na nagkasala sa church dito kayo sa harapan. Ano po yung gagawin? Public confession kayo. Stricto ang church na to. Anong kasalanan po? May nangyari po sa amin, pastor, hindi pa po kami kasal. Nagplano naman pala ho magpapakasal na. Kayo nga ho yung magkakasal 1 month. Pinag-confess nyo pa dito sa harapan. Pwede na lang nanahimik na lang si pastor, can we say amen? Pwede na lang hong kinausap ninyo at humingi kayo ng tawad, i-guide nyo sila sa prayer po, at wala nang nakakaalam. Anyway, 1 buwan na lang naman din ho, ikakasal sila para po hindi naging tampulan ng chismis. Can we say amen? Minsan nung nag-confession pa, inaamin ko po, may nangyari na po sa amin. Alam niyo po yung next reaction ng mga nakikinig po, ay naku, may nangyari na pala sa kanila. Mantakin mo, sigurado buntis na yan, kaya nagko-confess yan. Kaya mabilis na kinasal yan. Wala na po tayong pakialam doon. It's between them and God. At si pastor ho na pinag-confessan, napakalupit mo naman pastor. Kaya marami ho nagagalit sa akin na pastor Sabi po, napaka-lenient daw natin. Dapat ho yun, parusahan, ilagay dito sa harapan. Alam niyo po mga kapatid, kahit ho nag-public confession yun, pag uulitin ho ulit, wala kayong magagawa ron. Based on my own experience, hindi ko na po pinapunta sa harapan. Kinasal ko, hanggang ngayon napaka-strong ng marriage. Can we say amen? Kinasal po sila ho may pinatawad ng Diyos. Ang dami na nga hong anak O huwag kayong titingin sa inyong mga katabi. Sino kaya yun? Hindi ko na kailangan i-public po yun Confession ho Ang dami ng anak. 4, 2, yung anak. Hallelujah. Tumatawa yung mga tao sa likod. Sabi mo, 1, 2, 3, 4 yung anak. Very strong yung marriage ngayon, kapatid. And I am being blessed by their marriage. Biro nyo, nagkaroon pa ng komplikasyon yun kung pinatayo ko pa rito. Magpapakasal din naman after 1 month po. Nagkasala lang din, para naman tayo, hindi tayo makabasag pinggan. Nagkakamali din ho tayo. Ang dami ho natin pagkukulang sa Diyos. Kaya ho yung motibo, yung intention natin, kapag ka ho malinis sa Diyos, karunungan ho nagmumula sa langit. Nakakita kayo ng babae ho na dalaga, kapatid nyo yan, hindi ho yan something ho na pagnasaan. Pagnasaan. Lalo na ho tayong tumatanda na, naalis na yung mga pagnanasa na ganyan. Pagnasaan natin, to read the Word of God. Pagka ho tayo nakarinig ng chismis, mga kapatid, takpan ninyo yung tenga ninyo, hindi ho maganda na tayo po'y daluyan po ng ikawawasak ng ating kapwa. Huwag niyo pong kakalimutan ng Mateo 5:8. Mapalad ang taong dinadaluyan po ng kanyang pagkakaisa ng kapwa niya sapagkat tatawagin siyang anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Can we say amen? Peacemaker ba tayo? Ikalawa ho, sabi po ng Biblia,
Ang karunungan po sa langit ay maamo, mapagbigay, puno ng awa, at mga mabubuting gawa. Maamo, mapagbigay, puno ng awa. Alam niyo po, minsan meron tayong wrong conception ng maamo. Ano po ba yung pagkakaalam natin sa maamo ho? Yung kahit inutangan siya, hindi na siya naniningil, maamo siya. Kaya gustong-gusto ko siyang utangan. Ako po, hindi ako naniniwala sa ganun ho. Pagka ho talaga hong tayo ho ay maamo, sinasabi natin yung totoo sa kapwa natin, with love. Mapagbigay siya. Lahat na lang nang humihingi sa kanya, bigay ng bigay. Ako po, hindi ho ganyan ang ugali ko. Pag may nangutang po sa akin na church member talaga, sasabihin ko, kapatid, magkano ba kailangan mo? Kung halimbawa mabigay ko, bigyan ko na lang. Pero wag ka na mangutang, kasi diyan tayo magkakaaway. Hindi po ako ganun mapagbigay, kapatid, sinasala ko rin po. Puno ito ng awa, walang problema po, ang Diyos punong-puno ng awa. Pero ang Kristiyano po, may awa siya na meron pong katarungan at hustisya. Hindi ho po pwede ng puro awa lang ho tayo eh. Kailangan ho pag nagkamali, itutuwid din po natin gently with the Word of God. Namumunga siya ng mabubuting gawa. Tignan niyo po ang sabi po ng aklat po ng Colosas 3:13. In the book of Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ano pong sabi? Magpasensya kayo sa isa't isa. Bakit ho tinuturong magpasensya po tayo? Kasi yun po yung tunay na kaamuhan na tinuturo po ng karunungan mula sa langit. Pagka ho meron na ho nagawang offense sa inyo at hindi naman ho ganun kabigat, pwede na ho natin sabihing charge to experience. Halimbawa lang ho, wag magagalit ho yung mga nagpautang. Halimbawa ho, inutang sa inyo, 1,000, kapatid lang naman, di na talaga makabayad po. Can we all say charge to experience na lang? Pero iba po yung usapan na umutang po sa inyo ng 5 milyon. Hindi po pwedeng gano'n naman din po mapagbigay tayo, na kinakailangan po, kung anong inutang natin, babayaran natin. Kaya ho, pag kami mga nangutang ho sa inyo, kapatid, yung concept po ng mapagbigay, talagang ibigay nyo na lang ho. Kapatid, magkano ba kailangan pambili ng gamot Magkano pambili ng gamot ng nanay mo? 1,000. Ito, hindi na utang to ha. Can we say amen? Binibigay ko na lang sa iyo to bilang tulong ko sa nanay mo. Huwag na ho ninyong pautangin, lalo na kung kapatiran ho. Ibigay nyo na lang ho. Ibang usapan po yung mga milyones, Kaya nga ho yan yung sinasabi ko, mga kapatid, Ang Kristiyano ho, mapagbigay sa tamang paraan. Alam nyo po, dati, nung bago pa lang akong pastor, ang oras ko, mapagbigay ako. Minsan ho, 1:00 ng madaling araw, natutulog ako, bigla akong tinawagan. Pastor, meron po kaming kasamahan dito. Pinasok ko ng masamang espiritu. Nakita ho ng sister wife ko, gabing-gabi ho, talaga nagbihis ako, umalis. Pagpunta ko doon ho sa lugar na yon, nalipasan lang ho pala ng gutom. Pinakain, pagkatapos po, umuwi ako sa bahay namin, halos maging sanhi pa ng away natin. Ngayon ho, very strict po ako sa time. Huwag kayong magagalit ho. Kasi ganun ho yung sinasabi ng Biblia. Pag 10 oras ho ng gabi, may panahon ang lahat ng bagay. May panahon ho na tayo'y ipanganganak, may panahon ho na tayo'y mamamatay, may panahon ng kapayapaan, may panahon po ng digmaan, may panahon pong magpahinga, may panahon po para tayong magsilbi. Can we say amen? Minsan ho, kahit public servant tayo, kapatid na Eli, minsan, kahit na wala, 10 oras na ho, pag tinawag po tayo. But sometimes, ang family ho natin ang nasasakripisyo. Kaya po yung konsepto po ng maging maamo, ay, hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung maamo ho, okay po yon. Pero pag inaabuso na po tayo, pwede ho tayo na hindi maging maamo. Ako po nagpapasalamat po sa church na ito. Ang ugali ko po mga kapatid talaga, diretsahan po't prangka. Hindi ko po pwedeng sabihin na sobrang amo ko po. Pero kung kinakailangan maging maamo, nilalakaran ho natin. Alam niyo po mga kapatid, bilang isang pastor po, si Kristo lang ho makakapagdikta sa akin. Pag may mayaman nung sasabihin, huminto ka at huwag ka magsalita. Mga kapatid, talagang lalabanan ko ho yun. Alam po ng church na ito kung gaano po ako ka-vocal.
Naniniwala po ako, kailangan nating lumipat para maging neutral lang ground. Ay, hindi ako natatakot ho, kahit masagasaan ko mga mayayaman. Marami na po akong binanggang mayayaman dito, nakatayo pa rin po ako dahil hindi ko binangga ang Diyos. Pinagpatuloy ko po ang katwiran ng Diyos sa church na ito. Alam niyo po, minsan in-advisean ako, Pastor, umalis ka na sa work mo. Sabi ko, paalisin mo ako sa work ko, yun po yung aking source ng income. Ikaw kayang umalis sa trabaho mo. Hindi ako aalis sa work ko, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Magbibigay ng palatandaan ng Diyos kung hindi ka para sa work mo. Madidemote ka, magkakaroon ka ng aberya, pero kung tumataas ka po, ibig sabihin, pabor po ang Diyos. I've been asking my wife, ikaw na lang benefactor ko. Ayoko nang i-bother ang church. Sa lahat ng mga gastusin, purihin po ang Panginoong Diyos. Tinuro ko na sa church na ito, binigay ko po lahat ng katwiran. Ang mga man of God dapat sinusuportahan. Pero pag hindi kaya ng church, ikaw na lang magsuporta. Sino pong binibiyayaan? Yung tao ho na sumusuporta sa pastor. Kaya po ako nagpapasalamat talaga eh. Hindi ho kayo nakakarinig sa akin, wala po akong sinasabi po. Pero alam ng Diyos kung paano ho umuunlad ang buhay ng tunay na naglilingkod sa Kanya. Can we say amen? Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise God. Maamo tayo sa maamo, pero pag nagsasabi ng katotohanan, mayaman ka man, tatamaan ka man, elder ka man, hindi po ako natatakot. Sa Diyos lang po ako dapat matakot. Kahit na yung presidente mali, pagkakaharapin ko't mali, sasabihin ko po sa kanya, mali ka kapatid. Pero pag ang Diyos nagsabi sa akin na mali ako, bow down ako. Kasi alam ko po, kung talagang mali po ako, nakikita ko po sa salita ng Diyos. Ang tunay ho na karunungan sa langit ay masaganang namumuhay po o nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Kaya po, alam niyo mga kapatid, ang mabubuting gawa, hindi lang ho yung tumutulong ho sa mahirap. Ang mabubuting gawa ho, yung pong tayo ho, kahit walang nakakakita, patuloy pa rin nating nilalakaran ang salita ng Diyos. Yun pong intention natin, napakahalaga niyan sa Panginoon. Kaya po, pag namali yung intention, i-rebuke nyo po. Lord, kanina ho, meron pong dumaan po na babae, nagnasa ho yung puso ko. The Holy Spirit will tell you, kapatid, mali yung ginawa mo. O kaya ho, nagnasa ka sa salapi ng iba, hindi po nakikita yon, pero hihingi nyo po ng tawad kasi po yung mga nararamdaman na pinapakita ng Diyos, karunungan ho na bumababa mula po yan sa langit. Ikatlo, tignan ho natin kapatid, ang karunungan ho sa langit ay hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. May panahon sa buhay ko, nais ko yung mga pagkukunwari, natutuwa po ako dyan. Nagnanais ako pagka nagpapanggap akong mayaman, nagpapanggap po ako na kung sino po ako. Pero nung nabasa ko yung Biblia kapatid, ang karunungan mula sa langit ay hindi nagtatangi at hindi ho ito nagkukunwari. Meron pong talata sa aklat po ng Santiago. Tignan niyo po yung sinasabi ng aklat ng Santiago. Ito po yung Rhema Word of God. In the book of James, kung di ako nagkakamali ho, nasa chapter 2 po yun, ng book of James. Sabi po ng Santiago 2, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus, na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin nyo sa lahat ng tao. Sa loob po ng church, wala pong special consideration. Si pastor ho, tao rin. Kaya ako nagagalak po ako sa church na ito, kapatid. Napaka-open po ng church na ito. Ilang beses na po, haharap po ako sa mga elders po. Kasi hindi tayo kulto. May check and balance po ang church. Pagka nagkakamali, pwedeng tanungin. Pagka ho ayaw na ho sa church natin, pwede pong lumipat kapatid, hindi kayo ipe-penalize na ititiwalag or what. Pagka ho sa loob ng church natin, nakakita po ng pwedeng mga pagbabago, pinapatupad. Sa mga kulto po, delikado, pag question nyo po yung sugo, ay kapatid, kawawa ho kayo, bukas makalawa, lahat ng church member galit na sa inyo. Dito ho, hindi. Minsan nga ho, kahit umalis na sa church natin, dinit yung mga kabataan, pwede. Pero alam niyo po, gawin niyo po sa ibang churches, sa iglesia ho, yung tiniwalag na, makikipag-usap pa ho sa mga membro natin.
Kapatido, hindi po pwede ho yun. Pero sa atin, walang restriction ng ganon. Kasi ang umiiral po dito, sabi po dito sa Biblia, hindi tayo nagtatangi, hindi ho tayo nagkukunwari. Minsan ho, may pumasok sa church, dito po sa verse 2. Sa Santiago 2:2, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ng isang dukha na gusgusin ng damit at inasikaso ninyo ng mabuti ang nakadamit ng marangya at sinabi sa kanya, dito ka maupo sa harapan. Ayan. At doon sa mahirap, tumayo ka sa likod at sa sahig ka umupo. Hindi ba kayo nagtatangi ng tao? Kaya po sa loob ng church, may dumating na miniskirt na lalaki. Papasukin ninyo mga elders. Can we say amen? Yung atin pong mga kapatid sa likod. Naka-miniskirt. First time na pumasok dito. Gustong mag-church. Sabi ko, first time ha. Hindi naman 10 years na naka-miniskirt pa. Medyo pagsasabihan nun natin pag ganon. First time na gusto niya lang makinig ng Word of God. Kahit naka-miniskirt pa yung lalaki, papasukin nyo rito. Kahit ho naka-lipstick po yung lalaki, papasukin nyo. First time visitor, papasukin ninyo. At huwag ninyong pagtatawanan. Huwag kayo magtatangi. Pumasok dito, puro alahas ho, dito kayo sa tabi ni pastor. May pumasok ho dito, gusgusin, doon ka na lang sa likod, kasi mabaho ka. Sabi ng Biblia, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat po ng tao. Huwag kayong tumitingin sa talino ng tao. Huwag kayong titingin sa kagandahan. Kawikaan 31:30, ano pong sabi doon? Ang kagandahan ng tao po'y lumilipas at ang kariktan niya'y nawawala. Ngunit ang babae na nagpaparangal kay Yahweh ay pupurihin po ng balana. Nakita niyo, ang ganda. Pasok ka, dito ka sa harapan. Nakita nyo yung isang kapatid po na pumasok ko, gusgusin, parang taong grasa. Doon ka na lang sa labas, may amoy ka eh. Huwag po ganon. Hindi po ganon ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaapat at huli sa lahat, ang karunungan sa langit ho ay makatwiran at mapayapa. Praise God. Sabi po ng Roma 12:18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo na mapayapa na kasama ng sino man sa mundo. Ang Kristiyano po, hindi po pinanggagalingan ng away. Sinabi na nga ho natin kanina, blessed are the peacemaker. Sabi ni Kristo, kapayapaan nga ang dala ko sa inyo, kapayapaan na hindi nanggagaling sa mundo na ito. Sa mundo na ito, marami pong mga problemang darating, pero kapatid, ang sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang lahat ng mga problemang ito. Kaya nga ho, napakaganda ho ng talata ng Biblia rito, na sinasaad po, ang karunungan sa langit ay, una sa lahat, namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang tinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. You are a peacemaker. May alam na alam ka na chismis, tatahimik ka na lang para hindi pag-awayan ng mag-asawa. Can we all say amen? Minsan ho, talagang kating-katina. Alam mo nyo, nagbabagang ulat ito, pastor. Kaya po ako sa mga gano'n, huwag kayong magagalit, nalalaman ko tuloy ang pagkatao ninyo pagka ho kayo'y sumbungero sa pastor. Mas hinahangaan ko po yung pinagbibintangan, wala naman ako naririnig. Pero yung tao ho, pastor, kasi ganito ho yan, ganito po yun. Ito po yung ginawa niyan. Wala naman ako naririnig doon sa tao ho, o kaya nakitang ginawa niya. Ngayon ho, bumababa yung Solomonic wisdom, yung karunungan ho mula sa langit. Nakikita ko ngayon kung sino talaga may pagkakasala o wala. Kaya mga kapatid, nakakita ko talaga. Halimbawa ho, provided ako, pastor, nakita nyo, meron akong ka-holding hands doon pa sa harapan ng Pegasus. Alam nyo mga kapatid, naglalakad ako dyan gabi-gabi, dumadaan ho ako doon, malapit lang kami sa Pegasus at saka sa classmates po eh. Baka ho mamaya, mapicturan nyo po akong naroroon, naglalakad po ako, magkaroon ng chismis. Pero alam ko naman yung kalalagayan ko. Unang-una, wala naman ako malaking pera. Pangalawa, di naman ako ganun kagwapuhan para gustuhin ng mga tao roon. Pero halimbawa lang granting without accepting po na talagang may kaholdingan si pastor, hindi si Sister Marlene. Isasambulat ba natin sa church?
ang Diyos ang gagawa ng paraan para si pastor matanggal. Alam niyo po, pagka ho ganun katigas yung puso ng pastor, sumakay lang sa eroplano po yon, pagka pinitik ng Diyos, bukas makalawa, wala na si pastor. O kaya ho, si pastor, mga kapatid, nagtatago ng kasalanan, bukas makalawa ho yan, kapatid, na-stroke yan, makikita nyo, nakaganyan na ho siya. Pero yung nakita natin ng ganun ho, meron hong mga kasalanan ho, mga kapatid, na nakita ko yung pastor ko dahil pag-ibig sa Diyos, pinagkakatiwala ko po sa Kanya, pinagpe-pray ko po yung pastor ko, makawala po siya sa ganyang uri ng kasalanan, at nawa po makayanan pa ng budhi niya, nagpapahayag ng salita ng Diyos na ginagawa niya magaganyang kasalanan. Ay, si Lord ho magdidil doon. Alam niyo po, isang karunungan na tutunan ko sa buhay, hindi po ako natatakot matanggal sa pwesto. Anytime po napalitan ako, ang sinasabi ko po sa puso ko, ang Diyos ang namimili, ang Diyos ang nag-aalis, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang humahatol. Alam niyo po dati, nung ako po'y nanungkulan, takot na takot ako palagi ho Tinitignan ko po, aalisin na ba ako? Aalisin na ba ako? Pagtingin ko sa panahon, nakaka-6 na taon na po ako na pinuno sa UST. Hanggang ngayon, di pa rin po ako inaalis. Ako na nga ho ang gustong umalis talaga. Kasi tama na ho yung 6 years siguro. Kaya pinagkakatiwala ko sa Diyos, Lord, ang piece of harvest, kung mawala ako, may papalit sa akin. No one is indispensable. Lord, kung hindi mo na po ako gusto, nagpapasailalim po ako. Pwede niyo po akong kunin anytime. Handa po ako. Bakit ako handa? Alam ko po yung kalalagayan ko, personal na relasyon ko po sa inyo. Anytime kapatid, ano man ang mawala sa atin, handa ang ating kalooban. Tama po sinasabi po, yan po'y katwiran na nanggagaling po sa langit. Bakit po? Nais natin yung mapayapang pamumuhay po Hindi mapayapa yung gano'n, yung tinitignan nyo po palagi, maaalis na ba ako? Ako pa rin ang i-appoint. I-appoint ka o hindi, glory to God, may matanggap ka o wala, purihin ng Diyos, ikaw man ay mabuhay o mamatay, salamat sa ating Panginoon. Can we all say amen? Papurihan natin ng Diyos. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, ang lahat ng karunungang itinuturo ko po sa inyo, nanggagaling sa bibig ng Diyos. Pagkahududa kayo, basahin niyo po yung Bible. Ito po'y matatagpuan in the book of James, chapter 3, verse 13 to 18. Mamaya pag-uwi ho ninyo, salain ninyo, tama ba yung mga karunungan na ito? Baka maliho yung mga sinasabi ni Pastor. Kasi lahat po ng karunungan, nagbibigay po sa atin ng kaalaman, nanggagaling po yan sa bibig ng Diyos. Sabi po ng pangwakas, praise God, Kawikaan 2:6, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at ang unawa ay bumubukal sa kanyang mga bibig. Tumayo po tayong lahat at parangalan natin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami at patuloy po sa umagang ito. Ang karunungan po na bumababa mula sa langit ay ipinahayag niyo po. Nakaraang linggo po, naalaman namin, Panginoong Ama, ang mga karunungan po ng sanlibutan na ito. Lahat ng uri ng inggit, lahat ng uri po ng mga masasamang hangarin, lahat ng kaguluhan, maging ang lahat po ng amin pong mga maling mga masasamang gawain po. Ang lahat ng bagay na ito ay nanggagaling po sa mundo, nanggagaling po sa sangkatauhan, nanggagaling po sa kaaway ng Diyos. Ngunit ngayong umaga po, niliwanagan niyo po kami sa karunungan po na nagmumula sa Biblia. Maraming salamat po sa lahat ng kaamuhan, sa lahat ng karunungan, sa lahat po ng pagbibigay, sa lahat po, Panginoong Diyos, ng maayos na pakikitungo sa kapwa, lalo tigit po sa kapayapaan na nanggagaling po sa aming puso. Sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy po kaming maging daluyan po ng katotohanan. Panginoon, maunawaan po namin ang mga tunay na kahulugan ng maamo, hindi po yung hindi po nagpapahayag ng totoo. Kung hindi ang tunay na maamoy matapang, sinasabi niya ang totoo, kahit Panginoong Ama may masasagasaan, ngunit sa diwa po ng pagpapakumbaba at sa diwa ng pag-ibig po ito isinasagawa. Kaya Panginoong Diyos, mahal ko po ang lahat ng taong nasa loob ng church na ito. Kung paano pong halimbawa may mga nahiwa, nasaktan, o may mga nasabihan po na akala nila, Panginoong Diyos, ito po ay panama. Lord, mahal na mahal ko po, kaya ko po itinuturo ang mga bagay na ito upang ang iyong lingkod po ituwid din sa lahat ng mga pagkukulang at ang lahat ng mga kapatiran ay tatunay nga po, Lord, na mamunga po sa inyong kalooban at sa inyong pong banal na karunungan. Kaya sa umagang ito, maraming salamat po. I also ask for a special prayer right now, Lord, that you are going to heal my wife right now, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoong Ama.
Inuna kita, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Inuna kita, Panginoon, sa pagpapahayag ng salita na ito. Sa pag-uwi ko po ngayon, gabayan niyo po ako sa pagpunta ko po, Panginoon, sa aking wife. At alam ko po, kasama po ng church na ito, ang lahat ng nananalangin po sa Kanya at ang lahat po na nagpapahayag upang ang Kanya pong katawan ay gumaling. Nagpapasalamat po ako, Panginoong Ama. Ikaw pa rin ang uunahin ko sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at sa lahat ng mga dumarating po na mga kabigatan sa aming buhay. Salamat ng marami, Panginoon. Ikaw ang Diyos ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Hindi ako matitinag, Panginoong Ama. Ano man ang mangyari, pararangalan kita ngayon at magpakilan pa man. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Tunay nga po na isang mapagpalang aral po. Ngayon naman po, para po sa ating tithes and offering, ihanda po natin ang ating mga kaloob at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father God, we praise you and we glorify you sa lahat ng mga pagpapalang pinagkakaloob niyo po sa aming buhay. Lord, maraming salamat po sa biyaya ng aming mga trabaho, sa biyaya ng aming mga negosyo, sa biyaya po, Lord God, na mga pinagkukunan namin ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Lord, for all these favors and provisions na sa iyo lamang nagmumula. Dalangin namin, O Lord, na ang aming mga kaloob na ito ay magamit ng tama at wasto sa iyong mga gawain at marami pa po kaming ma-encourage na mga kapatiran at mga hindi pa po nananampalataya sa iyo. And we also pray, Lord God, sa mga naghahanap naman po ng kanilang mapagkukunan, for those finding, Lord, ng kanilang mga work, ng kanilang mga magkatayo ng negosyo, we pray, Lord God, na kayo po ang mag-guide sa kanila. We pray, Father, na ibuhos niyo po ang mga pagpapalang nagmumula sa inyo. At turuan niyo po kami na maging good steward ng mga blessings na ito at magamit po namin ng wasto sa aming mga buhay. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen and amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat sa'yo'y maglilingkod. Ako'y tapat pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Okay, para po sa ating mga greetings and birthday celebrants, April 14, today po yan, Sister Juliet Bautista. Happy birthday po sa inyo. And April 16 naman, Brother Borgie Talag. April 17, Sister Baby Duave. And April 17 din po si Kisha Amara de la Rosa.
Sige po sa mga natawag po na ating birthday celebrants, dito po tayo sa harap para po pag-pray po tayo. Amen. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin para po sa ating mga kapatiran. Lord, we thank you for the lives of our brethren. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na dinagdag niyo po sa kanilang buhay. Dalangin namin, O Lord, ang isang taon na punong-puno ng pagpapala, mabuting kalusugan, karunungan. They have all the strength that they need, good family, Panginoon, at mga mabubuti pong bagay ang ihanda niyo po para po sa kanila. Dalangin, Lord, namin na kayo po ay magbigay sa kanila ng kalakasan upang sila po ay patuloy na maglingkod sa iyo at sa kanila pong buhay, kayo po ang kanilang pag-asa, kayo po ang kanilang strength, Lord God, kayo po ang kanilang kakapitan. We thank you, Lord God, and we ask in your name that all your favors and provisions be upon them all the days of their life hanggang sa kanila pong mga gagawin, kanilang mga heart's desire, kayo po ang magbigay sa kanilang buhay. These we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa lahat. Para naman po sa ating mga announcements, every Wednesday po ang ating Bible study. 7 o'clock po yan ng gabi through our Facebook page. And for our prayer meeting, that's every day, it's 5 a.m. to 6 a.m. Every Friday naman po, Saturday and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. For next Sunday po, ito pong ating mga assignment. So make sure lang po na you're here for next Sunday. Paalala lang po na okay po, for April 21, just a reminder, ang ating pong presider is si Brother Boy de los Reyes. Prayer for our tithes and offering, Attorney Marlene Resos, and ang flower bringer naman po ay ang Shason family. And reminder din po, today po ang Women's and Men's Fellowship. After po yan ng ating service. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie for closing prayer and benediction. God. Ama naming makapangyarihan, natapos po ang inyong banal na gawain. Binusog niyo po kami, Panginoon, ng mga lahat ng mga aral, ang lahat po ng mga payo, ang lahat po ng mga saway na ito. Panginoong Diyos, ang pagkatakot po sa aming Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat po ng paggalang at pagsunod sa kanyang kautusan po, Panginoong Ama, ang pasimula po ng amin pong kaalaman. Kaya po sa umagang ito, uuwi po kami ng mapayapa, kasama namin ang mga anghel ni Jesus, at gayon din po ang karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, na ang lahat ng amin pong heart's desire, i-grant nyo po, Panginoong Ama, lalo na po sa lahat ng mga kapwa po namin, mga kapatiran, na magkaroon sila ng mapayapa, maayos, magandang buhay, patuloy ang magandang kalusugan sa lahat ng aming mga kapatid, ang mahabang buhay po, trabaho, at ang lahat po ng mga pagpapalang pinansyal. At sa umagang ito, Panginoong Ama, kung paano po binitawan ni Moses ang lahat po ng mga pagpapala na ito sa mga Israelita, binibitawan ko rin naman po sa lahat ng mga anak na hinirang nyo po sa iglesyang ito, ang Peace of Harvest Christian Ministry at sa lahat po ng mga nanonood. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gaya din ho ng binitawan ni Haring David, Panginoong Ama, 2,000 taon na po nakakaraan, binabitawan ko rin po, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga pagpapalang ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God.
Amen. Tayo po ba ay nabusog sa salita ng Diyos? Ayan, bago po tayo umawit, pwede ho bang sabihin natin sa ating mga katabi? Sabihin natin, kapatid, kahit mainit ang panahon, kita-kits next Sunday. Yan. Talagang kahit ho mainit ang panahon, patuloy tayo magpupuri sa ating Panginoon. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po ay umawit. Walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan. Tanging papupurihan. Sa aking buhay, sa aking buhay. Sabihin natin, ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas. Ang panahon ay lumilipas. Ngunit pag-ibig niya'y wagas. Ngunit pag-ibig niya'y wagas. Sisigaw natin ang pangalang Jesus. Jesus, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan. Tanging papupurihan, tanging papupurihan. Sa aking buhay, sa aking buhay, ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas. Ang panahon ay lumilipas. Ngunit pag-ibig niya'y wagas. Ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, ating ihayag, Jesus. Isigaw natin ang pangalang Jesus. Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Naway tayo po ay nabusog sa mensahe ng ating Panginoon. Tayo po ay magkita-kita next week. Aking isisigaw. Aking isisigaw at aking iyahayag, aking iyahayag. Iyan ay ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Jesus, minsan pa, Jesus.